Yes mga igala, may hapon ka natong tanan og welcome dito sa itong panaguban sa atong tulubanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga katambayan, no, ubay-ubay atong mga hisgutan karong adlawan, no, from the budget, no, sa to ang national nga kagamhanan, no, kun asa ana sa 6.3 trillion, no, ang pangayuong budget sa tong administrasyon, no, kun asa nakainabi nato last week, no, si Budget Secretary Amena Mina Pangandaman, no. Actually pipila lang po nga na-invite po dito, no, nga hinabion si Sec Mina, no, with regards sa budget, no. So during that time, no, atong ipangutanan, no, kung unsa pagid ang mga nagunang priorities sa administrasyon karon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., no, para maglagak usabi mga pondohan, no. Tapos last week po mga katambayan, no, nakahinabi usab nato, no, pinagi sa usa ka press conference after, no, sa ilahang unang board meeting, no, kun asa gipangunahan kini sa bag-ong lingkod nga chairman sa Mindanao Development Authority nga si Secretary Leo Magno. Kani siya mga igala, kaning mga isgotan, no, intertwined ni siya mga igala, no. Well, unahon nato mga katambayan, no, kaning budget, no. Kaning budget ay importante kay nga may hisgutan nato karon, no, kung unsa bagay mga priorities ato ang gobyerno karon, no, kay nakabulunatan, no, daghan pud og mga kinahanglan nga mahatagan og pondo og pagtagad, no, for us, no, nga makwanta, no, magpadayon na nga to ang kalambuan, no, and at the same time maalalayan pud to mga kung kinsa bagay dapat ang matagaan og tabang. So last week, no, kasi to June 28, no, nakainabi na to si Secretary Amina Pangandaman, no, to discuss about the budget, no, or the priorities for the 6.35 trillion ganito siya nga budget mga katambayan, no, pero lang 6.3 lang sa tanong, wala na mo lagi katingan na no, 6.3 trillion, no, kung asa mapadulong ang maong budget sa maong pagpasa na for 2025 na siya ng General Appropriations. Anyways, mga katambayan, dito maglangan ng atong paminaw, no, ang atong pagigihinabi kang Secretary Amenda Pangandaman, no, with regards sa priorities sa ato ang 2025 General Appropriations Act, no, nga pangayuon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngadto sa atong Kongreso. Paminaw na to. When we started the administration, di ba, meron kaming MTFF, tapos meron kaming medium-term fiscal framework, and then nilaunch din natin yung Philippine Development Plan 2023 to 2028. So when we craft the budget yearly, we ensure that yung budget natin corresponds to whatever is outlined in our 8-point socio-economic agenda. So first, consistently, we will invest in infrastructure. Kasi di ba, from previous years, usually 2% lang, 1 to 2% of GDP lang ang i-invest natin, nagagastos natin for infrastructure. But since the start of administration, kasama po dun sa ating programa, na it will be 5 to 6% of GDP. In fact, in 2022, 2023, and 2024, umabot po ng more than 5.5% ang budget natin for infrastructure. Kaya natutuwa po tayo. Yung amount na yan,
kasama dyan yung ginagastos natin sa GAA, and at the same time, yung mga investments ng private sector. Kasi if you maalala nyo po, we just passed a new law, yung PPP code. Kasi we want the private sector to be part of our progress. Yun po, una yun. Pangalawa, social sector. Always po yan, malaking part ng ating budget or portion ng ating budget, almost 37% goes to social sector. Ano po yung goes to sector? Una po yung education. Nasa constitution po yan. Laging dapat una yan, mataas yan. Pangalawa po, health. Ano ba? Yung health po, kasi di ba, assuming we're investing in our health sector, parang dito po sa university, nagpapagraduate po sila ng mga estudyante, mga doktor po. Kasi po, ayaw natin maulit yung nangyari ng pandemic na kung magkaroon tayo ng problema, ng ganung klaseng problema, wala tayong enough sources, facilities, and medical professionals na tutulong sa atin. Yan po, pangalawa. Pangatlo, social protection. Kasi po, hanggang ngayon, dahil po sa nangyayari sa labas ng bansa at saka internally, kailangan tulungan pa rin natin yung mga marginalized and yung mga nasa vulnerable sector. So we will still continue providing assistance to those who are displaced, vulnerable, and disadvantaged. Yan. Among others, marami pa. Meron pa tayong digitalization kasi gusto natin. Yung budget niyan, pataas ng pataas every year since the start of administration because we want to, di ba, gusto natin yung may ease of doing business para yung mga negosyo, mabilis na makapasok natin, and at the same time, yung public government services, madali na makaabot sa mga kababayan natin. So, mo to mga katambayan, no? Social services or social sector, isa sa mga 37% sa maong budget no dito mapadulong, no, and of course infrastructure pero napoy ubang mga kondano like atong sa ease of doing business pwede na sa digital infrastructure dito na siya mapadulong, no. So mo na siya ang isa sa mga importante nga or priority sa Marcos Marcos Jr. administration, no, when regards to appropriations, no. Anyways dinhi na punta, no, shift na ta sa proposal, no, na programs mga katambayan, no, with regards to the food security diri sa Mindanao. Well, kabalo ta mga katambayan nga ang Mindanao is an agricultural area, no. Daghan din majority sa to mga din, no, sa to ang kayutaan din sa Mindanao. Puro ni siya pangumahan o punay uban dira, no, nga nangawala na convert, although na convert pero dili siya katong from agriculture to agriculture palang pod, no. For example, tong Humayan na convert to kasagingan, no? Tapos katong kasagingan nga nahimong nahimong kamaisan, no? So, pero nagyapon tayo nga na mga areas gihapon mga katambayan nga medyo lisod, no? Especially sa nga nagyapon tong mga poverty, hunger incidents, no, nga nagahitabo, no. So, ang ato ang Mindanao Development Authority mga katambayan, no. Doon na sila gi-craft, no, after atong meeting nila last June 27, no, dito sa office sa Price Tower, no, office sa Mindanao Development Authority. Last June 27, no, kun asa isa na silang ginahisgutan, no. It's because well kinsa pa may dili gud gusto gud na maging secure ang atong pagkaon dinhi sa to sa Mindanao, no, especially nga unsa ang pagpapakusog sa natad sa agrikultura, not just nga kanang lang gyud solely sa Department of Agriculture lang ba na siya, no. Of course dapat na po na siya yung mga other like for example sa mga pagkuan sa goods, no, pagkuan para mabarato ang pagkaon, no, di ba dapat na po affordable transportation, no. Unsa man ang pagbabarato sa kuan kung mahal po ang kuan, so na yung mga programa nga ginaduso, no, ang mga stakeholders sa Mindanao Development Authority Board, no, sa Minda Board, no, kung asa tumong nila nga mapabarato, no, affordable ang mga pagkaon din. So nani mga mga programa nga duso karon ang ato ang Minda Board, no, Minda Board, and then ato mga local government units nga involved sa maong
programa no alang diri sa tuang kon. Anyways, paminaw na to no una diha mga higala ang bagong chairman sa ang bagong lingkod nga chairman sa Mindanao Development Authority mga higala na si Secretary Leo Tereso Magno o si Assistant Secretary dugay na kay ni siya sa Mindanao mga katambayan si Assistant Secretary Romeo Montenegro. Paminaw na to. Secretary Leo. Sec, tanong ko lang po, no, kanina ba during the board meeting is napag-usapan yung mga proposals on how to strengthen the food security here in Mindanao? Yes, napag-usapan yung value chain, napag-usapan na suportahan yung mga produkto na inherent dito at dito lang ginagawa sa Mindanao. Napag-usapan na suportahan yung mga kumpanyang nag-i-invest agrikultura dito. Utos ng presidente nga yan, di ba? Ease of doing business. Napag-usapan yung food security in terms of linking more with the Department of Agriculture. Napag-usapan na sama-sama naming i-monitor at mag-cross-matching pa nga ng mga produkto. Meron pang nilahad kanina si Governor Tamayo, a success story in his area, wherein he said, and it is in the news, that yung yield ng palay dun sa lugar nila, instead of 5 metric tons per hectare, naging 12 metric tons per hectare. Maganda at malaki at magandang balita yan. Nag-share si Gobjun. I mean, it's centered. It was our first board meeting together, and it's centered mainly on Mindanao. And of course, Mindanao. Sabi ko nga kay Secretary Laurel nung pag nag-uusap kami, sabi ko, Sec, pagtibayin naman talaga natin yung ating relasyon. Sabi niya, bakit? Halos lahat ng lumalapit sa Mindanao Development Authority, halos lahat ng lumalapit sa mga gobernador sa tingin ko rito sa Mindanao. At lumalapit kay Sec, yung proyekto nila sa SPDA ay agriculture din. Nagtatanim yung mga kumpanya, foreign companies dito sa Mindanao. Kailangan talaga pagtibayin. It goes without saying that this topic on Mindanao as an agricultural hub at yung pagsiguro na yung ating agricultural food security, it will be an unending topic, and we in Mindanao promise na hindi kami titigil na pag-usapan yan. Hanapan ng paraan. Kasama na dyan yung Mindanao Railway dahil it involves the transport of goods. Pag mas mayroon kang pag-transport ng yung mga goods na mas mura, na mas mabilis at mas efficient, bababa ang cost ng pagbenta ng pagkain. Sec, since nabanggit niyo si Jun Tamayo, are you going to adopt their program po, yung consolidation of farmers? Sa tingin ko, kanina pa lang nung nagsalita siya, sabi na ni Governor Lala, gagawin ko sa lugar yan. Sabi na ng ibang lugar, teka, paano ba yan? So, we set up another meeting for us. It was a good sharing. And sa Banga ito I was even there sa Banga, di ba, sa South Cotabato. Sabi ko kay Gobjun, I was there when you launched that. And nandun ako, nakita ko. Ngayon, nakapag-ani na sila. Thank you, Secretary. In addition lang very quickly dun sa food security question earlier, the board also adopted resolutions in support of that. Number 1, resolution urging the President to certify as urgent the bill for the barangay extension workers. It's currently pending in Congress. And also, the board approved a proposed program for transformational enterprise support for agriculture value chain. This is a wide-ranging coordination program to ensure that one agency is connected to the other, one program of another agency is connected to the other in the overall target of improving the value chain in Mindanao. Because when we talk about agribusiness and agriculture, it's not just the Department of Agriculture. DTI is also very much involved in terms of marketing. DPWH is very much involved in terms of the farm-to-market roads and connecting production centers to the highways, to the market centers and export gateways. DOTR is very involved in terms of the ports, whether or not the ports are ready to accommodate these export commodities or domestic-bound agricultural products. So these are among the two of those that had been approved by the board. So mo to mga katambayan no, ang pahayag no sa duha ka mga opisyal no, una na ang chairman sa Mindanao Development Authority na si Secretary Leo Tereso Magno o si Minda Assistant Secretary Romeo Montenegro. So hopefully no mapush gyud siya no
para ni sa to better food security din ni sa to sa Mindanao. Anyways, mga katambayan, balik itaw man lang sa mga importanteng pahinumdom ning atong Sibianan. Yes, mga katambayan, balik kita din sa tuwang panangkuban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, no, kani, mabindot siya isgutan mga katambayan, no, kay daghan kayong nagkapangutanan na it's because dugay namang good ni sila lagi kung kay namang ginagdahom good, no, especially government employees. Okay, it's because this is for government employees, no. Kung doon na ba'y increase, no, sa sweldo sa mga, especially kato sa mga nagahupot og regular positions, mga katambayan, no? So, well, mula nilang kung kay mingon lagi silang pait na daw or medyo kulang na daw, no? It's because, well, di ba ito mas masisi mga katambayan, no? Kay nag-increase na po ang mga premiums po sa ubang mga mandatory, mandatory deductions, no? So, napayuban no, nagtaas na po ang mga panalito, no? Dili na, katong the usual na budget nga the previous years, no? Ang mga presyo sa palaliton karon, no, so they are expecting no nga usbaw, no, sa kaning suhulan, no, sa mga kawani sa gobyerno. So mo ni kay gipangutana ginako ni mismo kay Secretary Mina Pangandaman, no, kung doon nababay asahan nga usbaw sa suhulan, no, sa mga kawani sa gobyerno karong tuiga, no. Kung unsa ba na ato paminaon si Secretary Mina Pangandaman. Sa kanya. Secretary, very important especially to the government employees kasi Sa atin. Important sa atin. Okay. Secretary, may aasahan po ba na retroactive pay for this year for a possible salary increase this 2024? Okay. Ikwento. Matawa si President, oh. Well, una-una po, yung study po, pinondohan pa natin yan last year. And then, yan po yung hinihintay natin para alam natin kung ano yung tamang percent na increase ng salary para sa ating mga kawani ng gobyerno. And up to now po, wala pa po yung study. But we expect po that the study will come out this July. May pondo po tayo nilagay dyan sa 2024 budget. But of course, there's may budget process po tayo. So, napunta po siya sa unprogrammed appropriations. Pero, yung unprogrammed appropriations po kasi, may triggers yan bago makalapas po yung budget. But we expect naman na baka okay naman po yung triggers. Yung if ever man, kung retro siya or hindi, yun po yung pag-aaralan natin at saka depende dun sa study kasi depende po yan sa amount kung gaano kalaki, kung gaano rin kalaki yung gobyerno, and at the same time po, yung fiscal space na tinatawag. Oo, yun, di ba? Kasi hindi naman unlimited ang ating resources. Yun po. But we'll make sure po na magkakaroon tayo ng salary increase. Not this year pa. Ay, hindi pa po tayo sigurado. May pondo nga po tayo eh. Okay. So, mga itong mga katambayan, no, naay pondo. Kung unsa man ang kwan, depende daw sa recommendation, nahuman na daw ang study, unsa naman ang recommendation sa study, mao na lang itong ginapaabot kung paunsa, no, basta na anay pondo for the increase. So, expected nga naagi increase karong tuiga. Wala kabalo, basta no, nanay pondo. Mao nang ingon naay pondo. Naay pondo. Anyways, mga katambayan, no, basta happy na. Basta naalagi daw mga katambayan. Anyways, dinhita sa kwan na ang good news mga katambayan kung asa ang University of Southeastern Philippines, no, asa naman to ako ang kuan. Uy, ganiya sa kuan sa tawagan ni sa usapang agrikultura ato ang kay nabitong sa cum laude, no, sa kurso BS in Agriculture, US. BS in Agricultural Business, no, kung asa, no, isa ni siya sa mga recipient, no, so kapwa na ako to Yusepian mga tambayan, no, tawag na mo sa mga sarili mga yano. Yano. It's because, well, doon
Kung nakaskwela mo sa University of Southeastern Philippines no, mga yano ra tawo na gyud ang mga kwan. Pero karon medyo ni social level up ng mga taga USEP karon mga tamay di para sa tong panahon namo no nga kwan. Oh, labaw na to sa mga batch no. Kung wala na fourth year no, dili magmukhang tao tungod sa mo ang OJT na uniform. Pero tong panahon na mga first year and third year no, o polo rin na mga puti ang mo especially sa mga lalaki no. Anyways, ako ading kuno i-congratulate no ang University of Southeastern Philippines kung asa na awardan kini sa mastery sa quality management by PQA no. So ang PQA mga higala ginahatag kani sa level 3 PQA award level 3 recognition for mastery in quality management no. So kaning nga desisyon mga katambayan no is after ni sa kaning finalization sa results no katong June 13 no. So actually ang nagkuha na ni is murag DTI kung wala ko nagkamali no. So PQA is the centerpiece program of the National Action Agenda for Productivity no, which is the blueprint of our country's integrated approach to improve economy-wide productivity in response to growing challenges and globalization no. So isa sa mga objectives sa PQA mga katambay na is to promote standards in organization performance comparable to those of leading business abroad, pursuant to the country's effort to be globally competitive. Number 2 is to establish a national system for assessing quality and productivity performance, thus providing local organizations regardless of size, sector, and maturity with criteria and guidelines for self-assessment to guide their quality productivity improvement efforts, and to recognize organizations in both private and public sector with excel in quality management and overall organizational performance, thus providing Philippine industries with benchmarks and models to emulate. Well, ako, sama na ako nga taga-youth ni graduate sa University of Southeastern Philippines, makita na ninyo no kung unsa gid ang amuang alma mater gid mga katambayan. Anyways, alang sa kuan no, pagpasalamat no sa maong award no uban pa mga detalye ato paminaw no ang presidente sa University of Southeastern Philippines wala mga higala si Dr. Bonifacio Gabales Jr. Paminawon nato. It is USEP po, yung first state university in the region po na nakatanggap ng level 3 accreditation for PQA. Ano po yung statement natin dito? Well, I am actually honored and happy to announce that USEP is the first state university in the region awarded level 3 in the Philippine Quality Award evaluation. This is really very honoring on our part because we did not expect really that in our first attempt we will get the level 3. This is a manifestation of our commitment to quality. We are already ISO certified and program accreditation, but we believe that jumping into the highest award on quality and performance management is something that we need to engage, as this is a law, and we know that later all institutions will be required to engage into such award. So just the other night, we received official communication from the Department of Trade and Industry, and we are really very happy that we will be invited during the awarding ceremony in Malacanang this coming July 9. So we are still waiting for the final details, but for the information of everyone, the University of Southeastern Philippines will be celebrating this accomplishment because this is not for the administration only, but for the entire USIP community, especially to our students and other stakeholders. So this is our way of telling our students that we are really into quality programs and services, that our students who are also investments on the part of the government are really in the right place, and we'll make sure as well that the government resources are not put to waste. Ano po kaya yung advantage, sir, in getting this accreditation? Well, as I mentioned, this is one way of telling us that we are on the right track. And in the lens of the international community, since the PQA is patterned from the Malcolm Baldrige standards for quality management, quality excellence, we're at par with these institutions. And this will give some pride and honor on the part of the USEP community, especially our students, that they are enrolled and they're studying and they graduated in an institution given this prestigious award. And on the part of the institution, for our
institutional development, there are actually grants and even competitions, leveling of issues is wherein the PQA is part of the criteria. And this is something that will be a gain on our part with the effort of everyone, including our teaching and the non-teaching personnel, that will allow us to gather more resources to improve our infrastructure, our programs, and our services across campuses. One major criteria component in the PQA evaluation is really on the innovation in terms of its programs and services. And primarily, that is not telling everyone that we are complacent and we are just into what is acceptable and what is the minimum standard. But going beyond that, we really ensure that all stakeholders are involved. I think the best practice really is on the innovation that we are doing in terms of our curricular offering, the feedback mechanism from our stakeholders, and the engagement with our industry partners, making sure that our graduates will become globally competitive and they are ready in areas of instruction, research, extension, and even production. So mo to mga igalano ang nahimong pahayag ni Dr. Bonifacio Gabales Jr. no, ang presidente sa University of Southeastern Philippines. Again, sir, congratulations sa inyong nakuha nga pasidungog, no? Gikan sa to ang gobyerno, no. Hopefully during your time, no, mobalik ang glory, no, sa ato sa amo ang kano sa kuang alma mater, no. And I think mobalik na pud siguro ko. Mobalik na pud ko diha, no. In the coming days, in the coming months, or in the coming years. So, proud kay ko nga diha ko ning graduate. Anyways, mga katambayan, mataigong oras mo ka to naglangkob sa atong panag-uban karong adlaw, no. Daghang salamat og mayong hapon kanatong tanan.